sa lahat. Ang title ng video ito ay Perfect Asawa. God, kalooban ng Diyos. So, itong video para lang sa mga lalaking asawa. Pero, kung misis ka, okay lang, pwede yung watch it, okay? This video. So, this is the message. Kung gusto mo, okay, tanong muna. Mga asawang lalaki, gusto mo bang maging perfect asawa sa misis mo? Now, kung oo, watch this video. It's God's will for you to do. Okay? So, alam mo yung si Superman that very compassionate and Savior. He provides, loves, everything, right? And he has supernatural strength. And yung mga babae, lahat sila mabilis ma-in love sa kanya, not only because of what he does, but because also gwapo siya. So, bonus na yun. But anyways, na yun, diba si Clark Kent, si Superman, pero siya yung sa city where like yung normal ng tao, right? And ano siya, he is clumsy, very smart, and yung very nervous parati, hindi niya alam ano yung dapat niya sabihin, gawin, and meron siyang crush kay Lewis, yung co-worker niya, 'di ba? And hindi niya alam paano sabihin sa kanya that mahal niya siya. And tapos si Lewis, merong siyang crush kay Superman. Okay? And so in the afterwards, in the future, they get married, right? Si Superman and si Lewis. And, di ba alam nyo, si Superman and si Clark Kent, they're the same person. Iba nang yung trabaho nila. Okay? Pero they're the same person. Now, let me explain. Si Superman ay si Jesus Christ. Okay? He represents Jesus Christ. Si Clark Kent represents ikaw. Yung mga asawa, lalaki. Okay? And si Lewis represents ng mga misis ng yung mga asawa, lalaki. Okay? So, sino munang crush ni Lewis? Diba? Si Superman. So, yung misis niyo, dapat mahalin nila muna si Jesus Christ. Okay? Now, si Clark Kent, diba? How is he that na mahal siya ni Lewis? Is because that Superman teaches him. Right? So, anong kailangan mo gawin? To be a perfect husband, you fix yung puso mo at isip mo, buhay mo muna. Kasi ang daming mga lalaking asawa, they give lahat sa misis nila. Okay? Anong gusto mo, Han? Anong ganun? Gawin ko to, provide ko to, everything. Ba hindi kalooban ng Diyos yun. And you're not submitting under the lordship of Jesus Christ. Yung misis mo, mahal niya si Jesus Christ. Paano niya ay mahal ka niya kung gawin mo ang kalooban mo? Now, there are men who are loved by their wife and they give them everything. Why? Kasi worldly silang dalawa. But if you want yung marriage mo with your missus to be perfect, the way God intended it to be, then you
submit and obey under the Lordship of Jesus Christ. Ask Him, magkumbaba ka muna, at ask Jesus Christ, Lord, Jesus Christ, gusto kong mahalin ako ng asawa ko and mahalin ko siya the way gusto mo, yung kalooban mo. Pero hindi ko alam, turuan mo ko. Please. At i-change mo yung puso ko at isip ko para mahalin ko siya. And here's the most important. When nangyari yun, when yung misis mo loves you and everything's good, make sure hindi ka una sa buhay niya. Ibig sabihin, make sure she doesn't depend on you. Na ikaw yung Savior, ikaw yung Lord. Nang parang, ay, okay ng buhay ko, so, Jesus Christ, dyan ka na, kaya ko na to. Hindi ganon. Then your marriage will be destroyed. Kasi abandon mo si Jesus Christ. Si Jesus Christ, the one holding your marriage together. See? So, kung wala si Jesus Christ sa center ng marriage nyo, mawawasak ang relationship mo sa misis mo. At sa family mo, future, or yung mga anak mo na yun. So, always tell yung misis mo, Han, or whatever you call your misis, okay? Mahal kita, pero gusto ko mahalin mo si Jesus Christ una, hindi ako. Huwag mo akong depend sa akin. Dependent ka sa kay Jesus Christ lamang. Kasi mahal na mahal ka niya and namatay siya para sa'yo. Hindi naman ako eh. Pero sana, when the time comes that kaya mo mahalin ako din, then that would be good. Pero fix your life. Kasi hindi mo kaya mahalin ng tao kung ikaw, ang buhay mo at puso mo madumi at isip mo madumi. You see? How can God use you? How can Jesus Christ trust you sa mahal niyang sa buhay, ang asawa mo? Kung ikaw mismo meron kang problema sa puso mo, mga pride, galit, magmura, whatever it is. Bibigay niya, si Jesus Christ, ang asawa mo, misis mo, sa iyo, para mahalin mo siya, when you make Him your Lord and Savior. That you follow His commands. Parang sundalo yan eh. Makinig ka sa Kanya, gawin mo yung teachings niya, at you slowly improve sa buhay mo. Makakita ang asawa mo, yung misis mo, ang transformation. Noon, nagmumura ka, na yun, wala na. Malinis na yung salita mo. Noon, nagyayosi ka, na yun, wala na. Wala ka ng bisyo. Why? Kasi una, na mahal mo si Jesus Christ. Hindi asawa mo, hindi misis mo. Si Jesus Christ kasi you're willing to give up lahat ng kasalanan mo, ang buhay mo, para kay Jesus Christ. Don't ever, let me remind you, don't ever sundin mo ang kalooban ng Diyos just kasi gusto mo yung reward. You do God's will because mahal mo si Jesus Christ. That's the key. That's the foundation that is built on rock. Sabi ni Jesus Christ. Pero kung sundin mo si Jesus Christ kasi sa reward, paano if hindi nangyari? Hindi nabigay sa iyo yung reward? You'll be building your house sa putik. And when merong malakas ang ulan, nasabog, mawala. And then ma-hurt ka. Kasi, na-abandon naman ako si God eh. Hindi nangyari. Hindi.
Mali yung foundation mo. So, that is the message of God para maging perfect asawa ka sa misis mo. Sana, piliin mo si Jesus Christ. He's the best teacher. Alam niya paano mahalin ang mga tao. So, kung sundin mo ang utos niya, you and Jesus Christ will become one. That's perfect. Perfect. And so when mamatay ka, you'll be contented. You'll be saying, Father God, I did your will. Ang sarap ng buhay na bigay mo sa akin. Salamat po. So, that is the end of this video. Please share this para sana madaming mga asawang lalaki na-inspire maging perfect husband sa misis nila at perfect father sa mga anak nila. Soon to be a father or na yun. Kasi that's the will of God for you. Kasi mahal na mahal ka niya. So, that's the end of the video. May Jesus Christ bless you.